kining we are lucky enough sa ato ang mga bisita karon nga diin mga higala mo pasabot, mo paabot og kini bitawng impormasyon labi na sa kabahin mga kalabiyog sa kining pagsaka sa kining bayaran sa kuryente no o niya kuan mga kafamilyar kining labi na sa tuwa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga naa sa mga bukirang bahin nahibong na sila nganong misaka og galit ang ilang kuryente ilang ikumpara sa previous og karon nganong misaka almost times to ang uban no ang uban na usab mga kafamilyar kining na-shock na lang sila nga diin mga higala ko ingurani na man kadako pero kining kitang tanan mga kafamilyar hasta ako kuwang ko og kaning pagsabot mga kalabiyog kabahin sa pagsaka sa kuryente mga higala karong hapuna mga kafamilya uban nato karon ang general manager sa Sebeco 2 si Engineer Luel O. Bilsinia inubanan usab mga higala sa iyahang mga kaubanan karon uban kanato ang Direktor District 1 sa Sebeco 2 sa Bugo City Board of Director mga higala si Director Raymond Cometa. And of course, mga ka-familiar, uban usab kanato karong hapuna ang Institutional Services Department Manager si Miss Yoko Rigala o ang ato ang MRD Training and Information Officer si Miss Maresa May de la Cruz o ang ato ang IT staff mga higala si Rigel Perino and also ang ato ang uban usab kanato karon ang MCS Area Coordinator si Miss Mary Chami Alfurte. Welcome kamo sa Hag Radio 93.3 FM. Maayong hapon. Yes, onya karon mga higala atong hinabion mga higala ang General Manager sa Sebeco 2 si Engineer Luel Bilsinia. GM, good afternoon and welcome to Hag Radio. Maayong hapon na Michael sa yes. Record din sa atong programa sa DYJS 93.3 Hag Radio. So una sa tanan atong mayong hapon sa atong mga listeners din sa Norte, atong mga paminawan ug atong mga konsumidor din sa Sebeco to sa amihanang bahin sa Subo. Maayong hapon kanatong tanan. And also uban usab kanato mga higala karon si Director Raymond Cometa. Sir, good afternoon. Welcome to Hag Radio. Good afternoon. Sir Michael, labi na gyud sa tigpaminaw mga listeners nato diri sa DYGS 93.3 Hag FM. Labi na gyud sa atong mga MCOs, atong member consumers sa Sebeco 2, labi na sa District of Bugo. Mayong hapon kanatong tanan. Yes, Engineer, direkta na gyud ang atong pakutan-on gyud tika kay labi na nga naginamhinam usab ang ato ang mga listeners. Yes, ato mga tigpaminawan karon kabahin ni ining o laging kaning makashock sa tuwa in taon nga mga kaning bitaw mga yano nga mga lumulupyo sa bukirang bahin and of course mga higala sa uban nga mga lugar mga higala nga maabot sa tuwa nga broadcast nga nahisakop sa serbisyo sa Sebeco 2 giserbisyohan mga higala tinuod ba GM nga ang Sebeco 2 mismo ang nagproduce sa kuryente? Dili ka na tinuod Michael. Ang Sebeco 2 kami lamang ang nag-apod-apod ngadto sa atong mga konsumidores mga residential, commercial o ubang mga ginagmay nga mga industrial. Isip distribution utility kami lamang ang nag-apod-apod gyud ini. Ingon man gud ani ang struktura nato sa atong electric power industry Mike. Yes. Kani adto dahil kung mainumdum kita ang atong power industry ang National Power Corporation Napukor, then ang mga distribution utilities sama karamo si Sebeco o sama sa Sebeco sa siyudad sa Subo. Apan sa pagpasar na sa Republic Act 9136, kini ang gitawag nga Electric Power Industry Reform Act. Gibuak na kini, gibahin-bahin na. Aduna nay generation, transmission o distribution. Yes. O napagani ang atong WESM, atong wholesale electricity spot market mo kini ang merkado sa tanang mga electric generators nga buot mo padangat og elektrisidad ngadto sa mga konsumidores. So karon na sila parit na gyud generation, transmission o distribution. Kami
kami ni amin hamutang sa distribution side. Okay. GM, daghan magyud kaayo ang nagtuo no, labi na sa to ang mga nagpaminaw karon nga diin konsumidor sa Sabeco 2 nga kining ang Sabeco gyud to gyud kuno ang mismo ang nag-produce sa kuryente nga ilang gigamit sa matag panimalay. Mao na kaniya Mike og Record. One manggod kami manggod ang naa sa may ngutang frontliner. Kaya mangguni kami man ang kanunay nga makitaan sa atong mga konsumidores kay kami magyud ang nag-apod-apod kami ang magbasa sa mga kwentador sa mga palayan sa uban pang mga establishmento mo nga na siguro sa atong idea sa mga atong mga konsumidores kami gyud tanan. Yeah, GM daghan magyud kaayo ang kinibitang kuwang pa og pagsabot nga nanginahanglan pagid og kinibitang tukma og saktong pagpasabot nga kinibitang kabahin ni ining unsa man kunoy kalahian sa generation, transmission ug distribution nga kanibitang pinakasayon nga kining pagsabot sa publiko. Kining generation nga kining generation mo kini ang atong mga planta. Sa una nga sa una in-PC raman to karon ang mga planta sama pananglit sa KEPCO, Korean Electric Power Company sa Naga, ang kining sa CEDC, Cebu Energy Development Corporation sa May Toledo, sa kining sa Thermal Visayas Incorporated kana sa Pinamungahan, mao kini ang mga generating company nga nahamutang sa generation side. Kining transmission, mao kini ang atong highway, ang linya sa kuryente din ang mga power plants adto mo connect para mabaligya ang ato sa mga nagkinahanglan. Mao kini ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Okay. Sila ang nagdumala sa transmission line. Ang kining distribution, kining ang kaming mga distributor sama sa Sabeco, Beco, Mactan Electric, uguban pang mga distribution utility sa atong tibok nasod. So ang Sabeco 2 GM ni angkat ra di ay kami ang giangkat sa mga i-generate sa atong mga generator o ipaagi diri sa transmission line aron makaabot ma-distribute nga to sa matag panimalay. So sayon kayo no aron nga kaning dili na maglibog ba nga to ang mga tipaminawan kay nagtuo magud sila nga ang Sabeco 2 mao gyoy kaning particular gyud nga nag-distribute sa tanang kuryente. So lain-lain ang nagdumala ning generation, transmission o distribution. Alright. So kani GM nganong misaka man ang kaning power rate sa Hunyo nga mao nay ginang kabalak-an o gika-shock sa ato ang mga konsumidores. Kung ato ikumpara sa Mayo no? Misaka ang atong bayranan kung ato ikumpara sa Mayo ngadto sa Hunyo para sa Mayo. Ingon niya ang nahitabo ang atong mga kining ang sagad nga ni taas gyud ron tungod ni sa generation power cost sa atong power. Okay. O ginagmay ang atong cost sa atong mga taxes sa uban pang mga pero mostly ang naigo yo ani ni nakapiktar yo kining sa generation charge. So ang mga generators nato dunay ginagmay nga increase apan ang dako nga ni increase kini yung sa wholesale electricity spot market ang merkado sa atong electricity. Inani ang ingon man gud ni karong panahon na nag-schedule ang atong mga planta katong coal-fired, labi na katong mga coal-fired mga generating plants nag maintenance or doon ay mga diferensya ni shutdown. So ang WESM nagdito ang mga naadito ang mga generating plants po nga medyo mahal-mahal o presyo kay mao man ni ang diesel, bunker o kanang gas turbines mo man ang mga generators nga mga mahal-mahal. Yes, so napugos sila naburos og mabaligya sa WESM. Ang WESM ngadto sa mga distributors kay tungod sa ining kakulangan sa atong kuryente. So siguro nakasinati man gani kita karon og mga patak-patak nga mga burnout. Tungod sa kakulangan sa atong kuryente kami gimanduan sa National Grid Corporation of the Philippines sa pag-curtail. Kuhaan ang among gidistribute. Okay. Kay kung dili po ta mo curtail,
medyo magkaproblema ang atong ubang mga generating plants nga nag-generate. So, ilaming nun nga, ang Sibeco to, mukurtel mo og mga 5, depende, 5 megawatt, 3 megawatt, anang Magbawas silbi. mubawas me. Mhm. So, kami nasa ang pili-pili nga asa tong mga lugar nga among ipuli-puli o interrupt. Okay. Load curtailment di siya ang gitawag. Mm. So, mao nang ang sagad sa mga manual load dropping na to, itawag nato ni load dropping. Ari mag-igo sa mga alas 4, ngadto sa mga alas 9 sa gabi. Padungsting pa ni hapon. Kay mao man jud ni pod ang peak demand nato. Na diha na ang peak demand nato. Hindi ka sa alas 4 ngadto sa mga alas 9 sa gabi. Okay. Hindi kataas nga demand nato sa dili sa Sibeco to. But Oh, balik na po yun mga higala. Nagkaroon niya doon ay kausaban. So GM, nganong dili man mahibaw-an daan ang presyo sa matag kilowatt? kan Mike, ingon ni ang matag bulan kami maghuwat may og sa ilang billing sa atong mga power suppliers. Particularly mga between 5th of the month until mga 13, 14 or sometimes nga 15. So maghuwat ra yun may sa ilang padangat rin ang mga billing billing statement. So that's the time also nga amo na siya nga maka-compute pud mi sa among rate nga ipasa nga to sa mga consumidores. But alang sa kayo ibaon sa tanan ang generation pass-through ra ni Michael. Pass-through na siya. Ang transmission pass-through po ni. Kung unsa ang rate nga gi-charge din namo sa mga generators, mao sa gyapon ang ipasa nga to sa mga consumidores. So ang amo adya distribution metering o servicing sa mga consumer kuan na gyud piso og 66 centavos. So naara diya sa piso 66 centavos ang amo akon. Karon kung makita ninyo ang rate is 14 plus 14 uno sa 66 ra gyud ang moadto diya kana diri kanamo. Dumayor day no? All the rest mo na kami ang Sibeco ang mga Sibeco ug ubang mga DIO collector gyud sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Mga collector gyud gikan sa taxes sa mga sa gobyerno o kanang sa generator transmission. Kami ang nagkolekta ipasa ikuan apon po namon nilang balik dito. Okay, liman ka sa Mayo good 11.63 sentimo. Ang 11. ang karon pag Hunyo 14. 14. Taas yun. 12. Karon pagka Hulyo di taas pa jud og gamay. Di ko ang pagkita. Napagid tayo sa gubangunan. Napagid ay. 40. So nagsaka gyud ang naitabo ni Mike katong pagsaka gyud ni 14 atong Hulyo 9 doon na nami hiring-hiring ang usaka. Nagsulat dayon bi sa energy regulator. By the way kaning mga rates ko nato kinita ng rates aprobado gyud sa energy regulatory commission. Sa ERC. Wala tayo pagawas nga billing charges whatever in what kung bisan sa klasiya kundi aprobado sa Energy Regulatory Commission. So, natong July 9, doon na namin initial nga sa mga billing statement nga ilang ipadala, doon na namin indication nga mutaas kung ganay ang WSM o 21 kapin pesos per kilowatt hour. So, among ito anticipate that nisulat mi nga to sa Energy Regulatory Commission nga muhangyo mi nga to sa WSM nga ato lang amo ning i-staggered ang payment. Karon po namo may stagger og pasa nga to sa mga consumidores. So Kay makalitan man. So luckily natumiagi adlaw nakadawat mig approval sa ERC nga among ipatagi-tagi. Kagaan mi nilang 3 months nga bahin-bahino na. Staggered lang kay mo. Staggered. Makuyawan mo magbagot-bot ra ba nga ngano man ni nga maor maghapon ni among appliances, maor maghapon ni among suga. Sagad ko na sa atong mga consumidores, wala nila tanaw, di ko na tanawon ang ilang uses. Ilang tanawon ang cost ra. Sometimes, ilang tanawon ang matanaw nila sa una, 5,000 ra, karon ni 10,000. Pero kung tanawon mo ilang consumer, they save 300 kilowatt hours, 310 kilowatt hours. So, atong tanawon atong nagyo sa mga consumer, aday tanawon nila ang ilang consumption yun. Although, ang rates, itaas yun din oray. So, igon niya na ang atong karon kabahin sa electric rates. Kay sa July GM 41. 41. No? Oh. Magali kay sentimura na kuan sa 14 sa June. 12 man to 14.12.
Golden Peter. Oh. Tungod kay gitugtan ta nila nga ipa-stagger ang payments ngadto sa atong mga power supplier. Kay lisod gid pod kayo sa ato mga konsumidores mga higala. Siguro maybe this is the high time na pod siguro nga mag-save yun sa elektrisidad, konsumo. Tinuod eh. Tinuod. Lisod kayo. Ato lang ino na itong mga consumidores nga ato lang yung minimize yun ang atong ang mga paggamit sa kuryente. Katong mga necessary, di na lang yun sa I-off lang yun sa i-limit lang sa panahon. Para example, sa aircon, ikakadlaw, bugnaw naman ron. Pwede na i-off. Pwede na i-off. Pag ceiling fan na lakas kadlaw. Oy, electric fan. Tipid pa. No, wag gid ay mahimo ang Serbeco to nga magtakda na ang presyo. Wala, dili yun may maghulat or mag-agad rami sa LPL nila mo. Kaya yun na may mga pass-on charges. Kaya dili po na yun ang pwede nga patungan, dili na namo pwede kuhaan. Whatever charges nga gikan sa generation o sa transmission, pass through yun na. Gani, usahay kung pa lumawagan si panganita sa kwan kay may mga mawa po sa linya na to. Dili na to makuha, dili na to matakan. Mga problema sa kwan. Yeah, kaning GM, unsa may pinakadako gyud labi na nga imo naman ning na imo ning nasingit kaganina sa imohang kining to panagin istoryahay. Kining pinakadako bitaw nga hinungdan isip nga dunay clear nga kining impormasyon nga ato ang mga tigpaminawan hinungdan sa pagsaka gyud sa bill. Ang hinungdan yun nga mo nakita ang sharing yun sa generation charge. Din ang mga power suppliers o kanang sa atong wholesale spot market, itaas ang ilang cost of power. Ang hinungdan sa Wasim po, hinungdan kining pag pag-shutdown sa mga planta nga barato unta, so napugos ang Wasim pag dawat sa mga planta nga medyo mahal. Mahal ang presyo. So muna mapasa din namo sa mga kakulangan sa power.